Okay, so let's do our guided collective reading. Mabilisan na intro lamang po tayo. Hello my dear, welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating guided collective reading sa mga hindi pa po familiar kung paano po nagwo-work or paano po gumagana ang ating guided collective reading. Hayaan nyo po na ipaliwanag ko ng mabilisan. Okay? Puro na lang ako mabilisan. Kaya yung mga nagko-comment, mabilis ang haba-haba nga ng intro mo. Okay. Paliwanag ko muna. Okay? Very, very slight lang. Okay. So, my dear, ang ating guided collective reading ay binubuo ng dalawang energy. Una is message galing sa aking mga spirit guide, which is sasabihin ko naman sa inyo mamaya pagkatapos ko magpasalamat, and message galing sa ating tarot card. Para sa reading natin ngayon is tarot card lang tayo, hindi tayo gagamit ng oracle card. So, total of 12 cards, my dear, ang kailangan nating kunin sa card na ito. So, itong card na to, my dear, is, kasi baka magulat kayo, meron mga lumabas na dalawa-dalawa. So, dalawang tarot card to, my dear, na pinagsama ko. So, this is total of 156 pieces na tarot. Okay? This is total of 156. Kasi baka mamaya magulat kayo, ay, bakit dalawa-dalawa yung card? Dalawa-dalawa yung ganito, dalawa-dalawa yung ganyan. Kasi nga po, dalawang card po to na pinagsama ko. Okay po ba? So, magpupuro-purong tarot card tayo ngayon. Okay? So, ulitin ko lang, message galing sa aking mga spirit guide and message galing sa ating tarot card. So, 12 cards in total. Okay? So, bago tayo mag-proceed sa ating reading, hayaan nyo po muna na magpasalamat ako. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin po magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy po kayo dito. At sana yung mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa inyo or nakakatulong po sa ating lahat. So, umuulan na po, hindi ako nagkabit ng noise cancellation mic kasi nagcha-charge po ako. Okay, kasi ang mangyayari pag naglagay ako ng mic at saka nagcha-charge ako, nag-i-static siya. Nagkakaroon ng parang ground. So, hindi ako nagkabit. So, kung lalakas yung ulan, pasensya po. Pero, continue lang tayo. Okay. So, ano yung nare-receive ko na message for today? Ang nare-receive ko na message, my dear, is energy ng isang tao na grabe ang pag-iwas at paglayo niya sa'yo. Alam mo ba yung typical, my dear, na magkukrus yung landas ninyo, magkikita kayo sa isang lugar, pero ang gagawin niya, pipilitin niya na hindi kayo magkita. Iiwasan ka niya ng iiwasan. Sa abot ng makakaya niya, my dear. Umaabot pa sa punto, my dear, na tinatanong niya yung mga tao kung pupunta ka ba o darating ka ba sa isang lugar para kung pupunta ka man o darating ka ay hindi siya pupunta. Kung sakasakali naman, my dear, na magkikita kayo sa iisang lugar, pakikisamahan ka naman niya. Pero mapapansin mo sa kanya na parang hindi siya komportable at para ba siyang nagmamadaling umalis or parang iniiwasan ka talaga niya. Mga ngiti na parang pilit or parang hindi totoo ang nakukuha ko, my dear. Isa pa sa energy na nakukuha ko, my dear, is grabe kung siraan ka ng taong ito. Grabe kung maglabas siya ng mga salita tungkol sa'yo. Pero hindi niya kayang panindigan yung mga salita na sinasabi niya tungkol sa'yo. Okay? So, yon. So, ano ba to? Inggit? Galit? Okay, tingnan natin. Additional cards tayo, additional message pa tayo. Paki-clarify po yung message na nakuha ko. 12 cards tayo in total. Tingnan natin, my dear. We have here the energy of the Hermit.
and the Nine of Wands. Okay. My dear, itong tao na to, punong-puno to ng inuusig ng konsensya. No, yung ano siya parang hindi siya maka-move on. Konsensya ba ang tamang word doon I think hindi Guilt, nagigilty siya. No, yun ang nakukuha ko. Para siya nagigilty sa energy ng Nine of Wands. No, nagigilty siya, my dear. Nag-hermit siya. Okay. Kaso, matigas ang mukha niya. Kasi imbis na parang mag-sorry siya sa'yo, humingi siya ng tawad, ang ginagawa niya, my dear, ay sinisiraan ka pa niya. Okay? Kasi kung ako to nasa ganitong sitwasyon, hingi ako ng tawad. Lalapit ako sa iyo, my dear, and then hihingi ako ng tawad. And sasabihin ko na pasensya ka na at nare-realize ko na tama ka sa lahat ng ginawa mo. Tama ka sa lahat ng sinabi mo. Pero ito hindi. Sa kabila na parang nagigilty siya, kasi posibleng pinamukha mo sa kanya yung katotohanan, hindi ganoon ang ginagawa niya. Ang ginagawa niya, gumagawa siya ng paraan, my dear, para makaganti siya gamit ang ibang tao. So, ginagamit niya ang ibang tao para makaganti sa'yo. Okay, sisiraan ka niya, may mga tao na hindi mo nga kilala, hindi mo na-encounter ever in your life na galit sa'yo nang dahil sa kwento na ginawa niya. Pero kung tatanungin natin, ano ba nangyayari dito? Itong tao na to, my dear, is napakarami nitong regrets, okay? Yung para bang sana hindi ko na ito ginawa kay collective, sana hindi ganito, sana okay pa kami. Pero imbis na dapat magpakumbaba siya this time, i-approach ka niya, humingi siya ng tawad, baliktad ang ginagawa niya. Iba ang ginagawa niya, my dear. Iniiwasan ka niya tuwing magkikita kayo or may pagkakataon na mag-cruise ang landas nyo at makita niya, my dear, na magkukruise ang landas nyo, iiwasan ka niya. Okay? Masama siya. Masamang ugali, di ba? Masamang ugali. Kasi kung nare-realize mo ngayon, my dear, na tama naman ang sinabi pala ng collective. Di ba? Kunyari ikaw, may mga sinabi ka sa akin, minasama ko. Tapos after how many years na-realize ko na tama pala yung mga sinasabi mo. 'Di ba? Bakit hindi ko sabihin? Bakit hindi ako humingi ng tawad? Bakit hindi ko sabihin sa iyo, collective, tama ka sa mga sinabi mo. Tama ka sa mga payo mo sa akin, sa mga pangaral mo sa akin. 'Di ba? Mahirap ba 'yun? Hindi bagkus ang gagawin ko kung sino mga bago kong kakilala, ikikwento ko, alam mo ba, si collective, ganito yan, sisiraan pa kita. 'Di ba? So, this person has this dark energy or bad energy talaga. Okay? Tingnan natin. Possible na siya din ang naging dahilan kung bakit kayo nagkasirang dalawa. Kasi to the point na meron siyang ganito na energy, walang imposible sa kanya. No? Walang imposible sa kanya, my dear. Kaya niyang sirain lahat ng madadaanan niya. Okay? Let me see, my dear. Let me see. We have here the energy of the Page of Swords. Ini-stalk ka nito. This person is stalking you sa energy ng Page of Swords. Ini-stalk ka niya, gusto niya malaman yung mga latest happenings, latest kaganapan. Sa bagay, it makes sense, no? It makes sense talaga, my dear. Iniiwasan ka niya na hindi kayo mag-cross yung landas nyo. And nabanggit ko kanina, my dear, na tinatanong-tanong niya kung pupunta ka ba, nandoon ka ba, ganito, ganyan. Tama, it is a form of stalking. Page of Swords is a form of stalking. Diba? Ini-stalk ka niya. Let me see. We have here the energy of the Four of Cups, stuck na energy. Okay? Sa paglabas ng Four of Cups, nakukuha ko dito na parang hindi niya nagugustuhan yung mga nakikita niya lately. Hindi siya natutuwa. And ngayon ko na nakukuha, my dear, kung saan nanggagaling yung paninira niya. Kasi habang ino-observe ka niya, habang ini-stalk ka niya, at nakikita niya na okay ka, na gumaganda ang buhay mo or nakaka-move forward ka o hindi ka apektado sa pagkawala niya,
lalong namumuo yung galit niya. Kasi possible, my dear, na baka ang ini-expect ng tao na to, ikaw yung mag-a-approach sa kanya. Na ikaw yung lalapit sa kanya at ikaw yung magsasabi na, uy, bati na tayo, okay na tayo. 'Di ba? Bakit mo naman gagawin yon? Siya tong may kasalanan sa'yo. 'Di ba? Sabi ko nga kanina, dahil meron ako nasa-sense na negative na energy sa kanya or dark na energy, possible, my dear, na siya yung dahilan kung bakit kayo nagkasira. Pero, dahil sa ugali nga niya na dark energy, possible na ine-expect ng tao na to na ikaw pa yung magpapakumbaba at ikaw pa yung magsasabi na, uy, halika na, bati na tayo. 'Di ba? Hindi ganoon ang nakikita niya. Every time na ini-stalk ka niya, hindi ganoon ang nakikita niya. Probably nakikita niya na masaya ka together with your new friends, together with your family, okay ka, hindi mo na iniinda kung ano nangyari sa inyo. Nararamdaman niya na hindi siya ganoon, hindi siya malaking kawalan, 'di ba? Kaya ang ginagawa niya, sinisira ang kanya ng sinisiraan. 'Di ba? Walang katapusan na paninira ang ginagawa niya. Let me see, my dear. Next card is the energy of the Sun card. That is a yes card. Clarify ko siya. Pag ganyan pala, titingnan ko yung major arcana. So, we have here the energy of the Hermit and energy ng Sun card. So, this is energy ng pagsisisi, no? Ganyan. Kasi medyo nakaka-overwhelm tong energy ng card na to. So, pag nakaka-overwhelm yung energy, maghanap ka pa ng isang major arcana and ang kasama niya dito na major arcana is the Hermit. Okay. So, nagsisisi tong tao na to. Pero, iba yung way niya ng pagsisisi. Iba yung way niya ng pagsisisi. Parang may halong pagmamalaki. Di ba? 8 of Cups. Bahala ka dyan. Di ba? May halong pagmamalaki ang kanyang pagsisisi. No? Ganon. Ito siguro yung mga may ganito akong kakilala Way when I was like high school. No? Siya yung may kasalanan. Tapos, narcissist ba ang tawag sa ganito? No, correct me if I'm wrong kung narcissist to Siya yung may kasalanan. Tapos, syempre, ako naman, dahil best friend ko siya, i-approach ko siya. High school pa ako nito, na during my teenager years. Okay, high school pa ako. Ako ngayon, susuyuin ko siya. Tapos, ang mangyayari, kunyari, parang ako yung lagi nagre-reach out sa kanya na nagre-reach out. Laging ganun yung nagiging sistema naming dalawa. Kahit siya yung may nagawang mali sa akin, ako yung nagre-reach out. Awa ng Diyos, hindi na kami magkaibigan ngayon. Okay. So, ang nakukuha ko dito, my dear, sa energy na to is parang ganun yung kanyang personality. Na parang gusto niya na ikaw yung uuna, ikaw yung magre-reach out, ikaw yung magpapakumbaba, kahit siya naman yung may kasalanan, mataas ang pride nitong tao na to, okay? And kahit nasabihin mo na nagkakatotoo na siguro yung mga sinasabi mo sa kanya noon, yung mga prediction mo, yung mga hula mo, yung mga pangaral mo sa kanya, taas noo pa rin talaga tong tao na ito. Talagang hindi talaga niya maamin-amin at hindi talaga niya masabi-sabi talaga sa'yo na, ay, tama ka, dahil sana sinunod kita. Di ba dapat ganon? Di ba? Kasi ako, may kung meron akong kaibigan na ganon, na yung mga sinasabi niya nagkakatotoo talaga, di ba? Ay, naku, hindi ko na talaga pakakawalan yun. Or kung meron akong partner na ganon, na lahat ng sinasabi niya is talagang para sa ikabubuti ko, ay, hindi ko na pakakawalan yun, my dear. Di ba? Isang kaibigan, isang kapamilya, isang kamag-anak, 'di ba? Isang kakilala na talagang yung mga sinasabi niya is para sa ikabubuti ko, 'di ba? Ay, bakit ko pakakawalan? Hindi ko na pakakawalan pa 'yan kasi bakit? Madalang ka na lang makakita ng taong ganyan. Ay, hindi. Itong tao na tinutukoy dito, my dear, hindi siya ganon. 'Di ba? Hanggang sa pinakahuli talaga matigas ang panga nito, no? At ang gagawin pa nito, my dear, is i-grab niya yung pagkakataon, my dear, i-take advantage niya yung pagkakataon, my dear, na para kaawaan siya. Ginagamit niya pa yung senaryo para kaawaan siya. Kaya nga napakarami ng taong galit sa iyo maski hindi mo namang kilala. 'Di ba? Kahit ang alam lang is one side of the story lang, 'di ba? Nang dahil sa kagagawan niya.
Okay. Let me see. Mataas ang pride nitong tao na to. Sobrang taas. Pumapasok dito pati pamilya niya galit sa'yo. Walang katapusan. O, di ba? 8 of Swords. Gusto niya, pag miserable siya, miserable ka rin. And malaki ang posibilidad, my dear, na kaya din hindi nag-work yung connection ninyo nang dahil din kung paano mag-isip tong tao na to. May pagkautak talangka, yun na nakukuha ko. May pagkautak crab mentality siya. Okay, masyadong magulang, masyadong mapaglamang. Wheel of Fortune. My dear, yung mga sinabi mo sa kanya, my dear, nagkakatotoo na. Yung mga sinabi mo sa kanya, may din nagkakatotoo na. Kung ano man yung sinabi mo sa kanya, may din nagkakatotoo na. At alam niya yon. Alam niya, my dear. Alam niya, natatandaan niya. Tandang-tanda niya, my dear, bawat salita na binitawan mo sa kanya. Pero imbis na magpakumbaba tong hindot na ito, hindi ganun ang ginagawa niya, my dear. Talagang mapagmataas talaga ito. Mapagmataas kahit kanino, 'di ba? Yan ang sinisiraan ka nito. Kasi ang gusto niya, magalit yung ibang tao sa'yo, magkaroon ka ng maraming kaaway, at kung ano yung nangyayari sa kanya, ay mangyari din sa'yo. Para it's a tie. Diba? Kinakarma na tong tao na to. Pero ayaw lang niya ipakita. The Chariot. Sa energy ng Chariot, energy ng palaban. Okay, palaban na energy yan si Chariot. And minsan kasi si Chariot, meron din niyang bansag na parang palaaway. Parang ganon. Yung typical na parang troublemaker. Mananakop kasi yan si Chariot. Mananakop yan siya. Yan ang ano niya, role niya. Diba nananakop siya ng mga kaharian, ng mga hatorya. Yan ang ano niya yan ang role ni Chariot. At saka si Chariot, meron yan siyang ano na parang gusto niya lagi siyang nananalo, lagi siyang winner. So, ito yung tao na to, gusto niya lagi talaga siyang winner, lagi siyang angat, lagi siyang bida. 'Di ba? Punta siya ng Jollibee. 'Di ba? We have here the energy of the star. My dear, honestly, itong tao na to, nasa pangit siya na sitwasyon as of this moment. Okay? I can feel yung karma ng tao na to is nangyayari na ngayon mismo as of this moment. Pero, pinipilit niya talagang itago, pinipilit niyang ikubli, okay? Na yung mga sinabi mo sa kanya ay hindi pa nagkakatotoo. Baka nabanggit mo nga sa tao na to, maghihirap ka. Di ba yung mga ganyan? Di ba? Hindi naman sa ano. Siguro, nabanggit mo sa kanya yun dahil kung paano siya sa lifestyle niya, kung paano siya kumilos, o kaya baka sinasabihan mo siya, my dear, na, pinili mo yan, mag-ingat ka dyan sa taong pinipili mo. Yung mga ganyan. Di ba? Yung mga, marami ako nare-receive na mga warning na pinagsasabi mo sa kanya, my dear, pero syempre, dead ma siya kasi syempre, di ba? Alam niya ang lahat. Ayaw niya magpadikta. Talagang siya ang nasusunod kasi buhay niya yan, yung mga ganon. Ito na, nakikita niya na ang katotohanan. Nakita ko si Devil. Di ba? Nakita ko si Devil. So, ibig sabihin, nagkamali ng desisyon tong tao na to. Ayaw niya lang talagang aminin. We have here the energy of the Three of Wands. Sa energy ng Three of Wands, gustong bumalik nitong tao na to sa'yo. Pero siguro, wala siyang lakas ng loob, my dear. Ngayon niya nare-realize, my dear, na kasi may Hermit siya over here. May Sun card siya. Nagsisisi siya. May Chariot siya. Ilan yung Major Arcana? Okay. Tingnan natin yung Major Arcana, ha? Hermit. Sun card. Wheel of Fortune. Chariot. Wheel of Fortune. Ano to? Pag lumalabas ang Wheel of Fortune, ibig sabihin, iikot ulit ang roleta. Tapos may Chariot over here, may Star. My dear, sa totoo lang, itong tao na to, gusto nitong bumalik. Ngayon nare-realize ng tao na to kung gaano kaganda ang buhay niya nung kasama ka niya. Although sabihin natin siguro para kayong aso't pusa. Hindi talaga kayo magkasundo talaga. Pero ngayon niya nare-realize, my dear, na wala kang sinabi sa kanya na hindi para sa ikabubuti niya.
Wala kang payo na ibinigay sa kanya na hindi para sa ikabubuti niya. 'Di ba? And ngayon sa energy ng Three of Wands, gusto nitong bumalik. Pero dahil ma-pride nga siya, dahil sa pride niya, hindi niya magawa-gawa. At lalo siyang hindi makakabalik sa'yo sa ginagawa niyang paninira. Ay, may nag-flip. Ano to? The Queen of Pentacles, okay? Sino ba si Queen of Pentacles? The trouble shooter. Okay, gusto niya, Three of Wands is energy ng travel, papunta kay Queen of Pentacles. Okay, so gusto niyang bumalik sa iyo, my dear. Gusto niya maibalik yung dati, pero ayaw niya mag-sorry. Gusto niya ikaw ang magsusorry. 'Di ba? Ano kaya yun? 'Di ba? Gusto niya ikaw yung magsusorry. Gusto niya ikaw yung magpapakumbaba. 'Di ba? Bottom deck of the card is the energy of the Four of Swords. Papagod na tong tao na to. Alam mo, napapagod siya sa kalokohan niya. 'Di ba? Napapagod na siya, my dear. Alam mo, nakukuha ko dito, my dear, yung mga sinabi mo sa kanya noon, nagkakatotoo na talaga ngayon. Yung mga sinabi mo sa kanya noon, lahat, every single words na sinabi mo sa kanya, tungkol sa desisyon na gagawin niya, tungkol sa landas na pipiliin niya, lahat nagkakatotoo na yon. Di ba? King of Sword. Di ba? Energy ng nakaraan. Energy ng past. Yung mga sinabi mo sa kanya. 'Di ba? Nagkakatotoo na ngayon. Okay. Ngayon, ang nangyayari, imbis na parang aminin niya at tanggapin niya, ang gagawin niya, sisiraan kanya. Sasabihin niya, ay, kinukulam ako. Kinukulam ako ni Collective. Ginagawan ako ng hindi maganda ni Collective. Masabi lang. Hindi niya na lang ma-appreciate na yung bagay na yun na sinabi mo yung mga bagay na yun dahil mahalaga siya sa'yo, dahil pinapahalagahan mo siya, dahil love mo siya, kaya mo nasabi yung mga bagay na yun. Pero siya, bibigyan niya ng pangit at maitim na kahulugan yung mga bagay na yon. Kinukulam kasi ako. Ginaganito kasi ako. Ayan, si Collective, masama ang ugali niyan. Ganon ang approach niya. Kaya magugulat ka na lang, may mga tao na galit na sa'yo, maski hindi mo naman talaga kilala ni isang beses sa tanan ng buhay mo, hindi mo man na encounter o hindi mo na nakasama sa buong buhay mo, pero ang galit ay sagad hanggang buto. Kasi bakit? Kung paano kanya siraan sa mga taong iyon. Pero ngayon, yung mga, I can feel na parang, consider as karma to, di ba? Pag meron sinabi yung isang tao, tapos nagkakatotoo, consider as karma to. Tapos nare-realize niya ngayong araw, ngayon, my dear, na, na, tama lahat ng sinabi mo. Consider as karma to. Ang problema, ayaw talaga niyang patalo. Ayaw niyang tanggapin. 'Di ba? Yun din tayo may problema. 'Di ba? Sabagay hindi na natin problema, yung problema niya na yun, 'di ba? So my dear, yan po ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sana sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Ingat po palagi. Take care of yourself. Bye-bye. Thank you.